Naranasan mo na bang sumakay sa isang bus na parang nakikipagkarera sa kamatayan? Yung tipong pag-apak mo pa lang sa hagdan, nararamdaman mo na ang pagninig ng buong katawan ng sasakyan at ang tanging nagagawa mo lang ay ang mapakapit ng maigpit sa upuan mo habang nagdadasal na sana makauwi ka pa ng buo sa pamilya mo. Dito sa Pinas ay nagkalat sa kalsada ang mga pasaway gaya ng mga jeep na kung saan-saan na lang nagbababa at nagsasakay ng mga pasahero. Mga tricycle na liko muna bago lingon. Mga four-wheels cars na kala mo mga superior sa daan kung umasta sa paggamit ng daan. At ang panghuli ay mga motorsiklo o rider na hilid bumangking sa daan na feeling big bike ang dala at sila ay binansagang kamote. Sobrang lala at sobrang pasaway, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may isang lugar na kung saan ang bawat pagsakay sa bus ay literal na pagsugal ng iyong buhay? Isang lugar kung saan ang kalsada ay hindi dinadaanan kundi isang death race. Ito ang Dhaka, ang capital city ng Bangladesh. Dito, ang mga bus ay hindi lang basta mabilis. Sila ang itinuturing na may pinakamapanganib na kultura ng pagmamaneho sa buong mundo. Araw-araw, libo-libong tao ang isinasakay ang kanilang buhay sa mga bulok na bus na ito na halos walang preno. Basag-basag ang salamin at minamaneho ng mga taong 24 na oras ng walang tulog. Pero bago tayo manghusga, kailangan nating itanong, bakit? Bakit hinahayaan ng gobyerno na mangyari ito? Bakit kailangang maging ganitong kadesperado ang mga driver? Sila ba talaga ang may kasalanan o may isang malaki at bulok na sistema na pumipilit sa kanila na maging mamamatay tao sa kalsada? Tara, sama-sama nating saliksigin. Pero bago tayo mag-upisa, ay kung bago ka pa lamang sa aking channel at gusto mong lumago pa ang iyong kaalaman, ay maaari mo bang i-like ang video na ito at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod nating saliksik videos. Kung titignan mo ang mga bus sa capital city ng Bangladesh, ang Dhaka, mapapansin mo agad ang isang bagay na hindi mo makikita sa ibang bansa. Halos walang bus ang makinis. Lahat sila ay yupi-yupi, puro gasgas, tanggal ang mga bumper at mukhang pinagtagpi-tagping mga yero na lang na kinalawang na sa ulan at araw. Parang mga sasakyang diretsong kinuha mula sa isang pelikula tungkol sa katapusan ng mundo. Sa karaniwang bansa, kapag nabangga ang isang pampasaherong bus, ipinapasok agad ito sa talir. Hindi pwedeng bumiyahe ang mga basag na ilaw o nawawalang side mirror dahil siguradong huhulihin sila. Pero sa Bangladesh, ang mga gasgas at malalalim na yupi na ito ay tinitingnan na bilang normal na bahagi ng dekorasyon ng sasakyan. Ang banggaan sa kalsada ay hindi aksidente. Ito ay bahagi na ng araw-araw na operasyon. Madalas nating tawaging kamote ang mga driver na walang pakialam sa batas trapiko. Pero doon, ang agawan sa pasahero ay umaabot sa pisikal na pagbabanggaan habang mabilis ang pagpapatakbo. Sa katunayan, ipinaggigip-gitan ng mga driver ang kanilang 20 toneladang bus sa mga kalisadang punong-puno ng mga tao, rickshaws at iba pang mga maliliit na sasakyan. Walang bigayan, walang preno. Kapag huminto ka o nagbigay ka, talo ka. Pero kailangan nating silipin ang likod ng manibela. Kailangan nating intindihin ang sikmura ng mga taong ito. Dahil ang totoo, ang mga driver na ito ay biktima rin ng isang sistemang hindi makatao. Ang pinakaugat ng problema ay hindi tungkol sa kawalan ng disiplina. Ito ay tungkol sa pera at survival. Sa karamihan ng mga modernong bansa, ang mga bus driver ay mga empleyado na may regular na sahod at benepisyo. Puno man o hindi ang bus, may maiuuwi silang pera para sa pamilya nila. Pero sa Bangladesh, ang sistema
ay tinatawag na commission-based. Ibig sabihin, wala silang basic salary. Ang kinikita ng isang bus crew, ang driver, ang konduktor at ang helper ay nakadepende ng 100% sa dami ng maisasakay nilang tao sa loob ng isang araw. Isipin mo ang bigat nito. Bago pa man mapunta ang kahit 1 sentimo sa bulsa ng driver, kailangan muna niyang bayaran ng kota o ang bahagi ng may-ari ng bus. Pagkatapos noon, babayaran pa nila ang mahal na krudo. Ang matitira na lang ang pagkahati-hatian nilang 3 crew. Pamilyar tayo sa sistemang ito dahil kahawig nito ang boundary system sa atin. Pero sa Bangladesh, ang kompetisyon ay mas malala pa sa gutom. Kapag wala kang naisakay, literal na wala kang ipapakain sa mga anak mo pag-uwi. Dahil dito, ang pasahero ay hindi na tao sa paningin nila. Sila ay naging pera na kailangang makuha sa kahit anong paraan bago pa ito maagaw ng kalabang bus. Kung ang sahod mo ay nakadepende sa dami ng pasahero, natural lang na gusto mong makuha lahat ng sakay sa kalsada. Pero ang problema, pinapayagan ng gobyerno at ng mga operator na bumiyahe ang napakaraming bus sa iisang parehong ruta ng sabay-sabay. Walang scheduling, walang tamang interval. Dahil dito, ang kalsada ay nagiging isang malaking racetrack kung saan ang pinakamabilis at pinaka-agresibo lamang ang nabubuhay. Ang mga bus na ito ay parang mayahalin tulad sa mga pangkarerang sasakyan gaya ng Formula 1 na kapag nakita ng isang driver na may grupo ng pasahero sa unahan, kailangan nilang unahan ng lahat. Kasi kung hindi siya ang unang makakarating sa sasakyan, wala siyang kikitain para sa biyaheng yon. Yung pangalawa o pangatlong bus na darating, maiiwad lang na kumakain ng alikabok. Kaya naman, kailangang maging agresibo. Wala na silang pakialam kung sumampaman sila sa bangketa, kung makabangga ng mga side mirrors o kung muntik na makasagasa. Kailangan nilang manalo sa karerang ito dahil ang kanilang kabuhayan ang nakataya. Kapag nakita mo silang nagigit-gitan hanggang sa magkiskisa ng mga bakal, hindi yon dahil gusto nilang manira. Yon ay dahil sa matinding pangangailangan na maunahan ang kalaban para sa barya. Ngayon, dagdagan pa natin ang panganib. Isipin mo, ang isang malaking sasakyan, mabilis ang takbo, nakikipagkarera at ang driver ay 24 na oras ng gising. Isa sa mga pinaka-nakakagulat na natuklasan sa dokumentary na ito ay ang oras ng trabaho ng mga bus crew. Para makatipid at mas malaki ang maiuwing kita, ang isang team ay kadalasang kumukuha ng 24-hour shifts. Tama ka sa narinig mo, isang buong araw silang walang patid na nasa kalsada. Sa loob ng mahabang oras na yon, ang bus na ang nagiging mundo nila. Dito sila kumakain ng nagmamadali, dito sila nagpapahinga ng ilang minuto habang traffic, at sa mismong bus na yon, sila natutulog kapag tapos na ang shift. Hindi sila natutulog sa komportableng kama. Ang tulog nila ay putol-putol at hindi mahimbing. Alam nating lahat ang epekto ng puyat. Kapag kulang tayo sa tulog, bumabagal ang ating reflexes. Nagiging mainitin ang ulo at nawawala ang focus. Ngayon, ilagay mo ang sitwasyong yan sa isang taong may hawak na manibela ng isang 20 toneladang bakal. Isa itong recipe para sa isang matinding sakuna. Hindi na nakakapagtaka kung bakit napakataas ng bilang ng mga namamatay sa kalsada sa Bangladesh araw-araw. Ang kalsada ay nagiging sementeryo dahil sa pagod at puyat ng mga driver na pinipilit magtrabaho para mabuhay. Sa totoo lang, napakadaling ituro ang daliri sa mga driver at tawagin silang mga mamamatay tao. Pero nasaan ang mga kumpanya ng bus? Nasaan ang gobyerno? Ang totoo, ang ganitong bulok na sistema ay pabor sa mga may-ari dahil wala silang fixed na sahod na binabayaran. Wala silang lugi kahit matumal ang pasahero. Kung walang maisakay ang driver ang gutom, hindi ang may-ari. Wala rin pakialam ang mga kumpanya kahit sira-sira ang mga bus, basta't kaya pa nitong umandar at magdala ng pera.
Para sa kanila, ang mga driver ay mga piyesa lamang na madaling palitan. Sa kabilang banda, ang gobyerno ay tila nagbubulag-bulagan hanggat hindi nagbabago ang batas sa transportasyon, hanggat pinapayagan ang commission-based na pasweldo, hanggat walang limitasyon sa oras ng pagmamaneho, walang magbabago. Ang sitwasyong ito ay isang perpektong halimbawa ng systemic failure. Isang problema na ang ugat ay nasa mismong istruktura ng lipunan na pinagsasamantalahan ang mga mahihirap. Ang mangyayari sa Bangladesh ay isang matinding paalala sa ating lahat. Ipinapakita nito kung ano ang mangyayari kapag ang kaligtasan at dignidad ng tao ay ipinagpapalit sa mabilis na kita. Ipinapakita rin nito na sa likod ng bawat nakakatakot na video na nakikita natin sa internet, may isang kwento ng desperasyon na hindi natin agad nababasa. Maswerte pa rin tayo dito sa atin dahil kahit papano ay may mga batas tayong sinusunod. Gaano man ito kakulang.